Ngayong Semana Santa, ating pagnilayan kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Itanong natin sa ating mga sarili kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ngayong linggo ng pagkabuhay, inaanyayahan tayong mabuhay na nagmamahal dahil nilikha tayo ng Diyos upang magmahal na tulad niya. Kung hindi tayo magmamahal, itanong natin sa ating sarili, sino ako? Tunay ko bang naipapakita na ako ay anak ng Diyos? Ating pakinggan ang pagninilay mula kay Sister Maria Cecilia Balahadia, isang author, katikista at guro mula sa University of Santo Tomas. Isang mapagpalang araw sa ating lahat sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos Ama, salamat sa Diyos Anak, at salamat sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat dahil may buhay. Sa panahon ngayon, iilan pa ba sa atin ang nagpapasalamat dahil may buhay? May magandang dahilan pa ba tayong nakita para mabuhay? At sa gitna ng ito, inaanyayahan ko kayong pagnilay-nilayan natin ang isang awitin ng pamagat ay Sino Ako? O nga, sino nga ba tayo? Sino ka? Sino ako? Pero bago po yan, ito po ang aking maikling kwento. Ako po ay isang guro sa isang pamantasan. Ang aking tinuturo ay tungkol sa Diyos, mga aral ng simbahan. Subalit sa kabila nito, at katulad rin marahil ng nakakarami sa inyo, hindi ako nakakaiwas sa mga alalahanin, pasanin ng buhay, at samot-saring kaganapan nito. May mga pagkakataong masaya, ngunit mas madalas atang nasasapawan ito pag andyan na ang maraming alalahanin. Masaya naman ako sa aking pagiging guro, pagiging ina at asawa. Datapwat may pagkakataon sa buhay na bilang mag-asawa ay may mga pagsubok na hinaharap at sinusubukan ang aking katatagan. Idagdag pa na di taliwas sa kaalaman natin na sa nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Ay, mapapabuntong hininga na nga lang tayo sa mga tila walang katapusang alalahanin sa buhay. Nagpapakaba, nagpapahina sa atin. At sa maraming pagkakataon, ang mga alalahaning ito ang bumabalot sa ating mga puso. Tulad nito mga nakaraang araw, na marinig ko ang balita sa radyo, sa TV, sa online, tungkol sa giyera, ang patuloy na pagtaas ng langis. Katulad ng nakararami, isa ako sa matinding nag-alala.
kinabahan, natakot kasi meron kaming munting negosyo ng TNVS. Pero bukod doon, paano na ba ang aming pamilya? Ang ating pamilya, ang ating mga anak. Ano ang mangyayari sa darating na hinaharap? Sa paglipas ng mga araw, tila bagang napakadilim ng ating bukas. Nagpapawalay sa alab ng ating pagsisigasig na darating tayo sa puntong parang walang saysay na ang lahat. At para labanan ang takot, ang pangamba, ang pag-aalala, pinipili ng ang walang pakiramdam. Ayaw nang magdamdam. Kumbaga, hayaan na lang, darating na lang kung ano ang darating. Huwag nang matakot, huwag nang mag-alala. Wala na lang. Sumunod na lamang sa agos ng buhay. Subalit, unti-unti, ang paglamlam ng pag-asa ay nandoon. Ang pagkawala ng gana, ang pagkawalay ng saya. Ang pusong dati ay may mainit na pagsisigasig, ngayon ay malamig na. Tila bagang frozen heart. Isang pusong malamig, nagyeyelo, di na nakakaramdam, wala nang pakiramdam, kasing lamig nito. Ilang araw ang aking pagiging ganito, ang aking karanasan ng pagdaramdam o ng walang pakiramdam na dumating sa puntong parang ayaw ko nang tumayo. Gusto ko na lang matulog, humiga. Pero sa aking paghiga, wala namang pahinga. Walang gana sa lahat. Walang pakialam sa lahat. Marahil, ito na nga ang tinatawag na depresyon. Kasabay ng karanasang ito ay ang kawalan ng tamang pagkilala sa sarili. Parang nawala na rin ang pagpapahalaga sa mga bagay na dati kong pinapahalagahan. Sa mga bagay na dating nagbibigay ng kahulugan. At nakikita ito ng mga nakapaligid sa akin. Naging malamig ang aking pakikitungo sa aking asawa, sa aking anak, marahil sa aking kapwa. At higit sa lahat, ang ugnayan ko sa Diyos. I was practically dragging my feet to Mass, to celebrate the Sunday Mass. Ayoko nang mag-serve sa ministry. Parang wala namang saysay ang lahat. Wala na. Tigil na. Mahirap. Bibitaw na kumbaga. Saan ba hahanapin ang sarili? Paano ba may babalik yung dating sigla? Kay hirap kantahin ng isa sa mga kanta ng linya ng Sino Ako at Salamat Dahil May Buhay. Ngunit sa misa, ang Diyos ay nagpapaalala sa pamagitan din ng isang kanta. Sabi ng isang linya ng kanta, I am not letting you go. Oo, marahil ang paligid ko, ang mga kaganapan ay hindi natin kontrol. Hindi ko kontrol. Wala akong magawa. At dahil doon, ako ay nanghina. Dahil para sa akin, ang pagiging sigurado ay pagiging matatag. Ang aking kapayapaan ay nasa kasiguraduhan. Pero dahil may mga bagay na di ko kayang saklawan, ako ay nawindang
naguluhan, gumapang, at nakalimot. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ng Diyos ay nananatili. Nagpapaalala sa akin at sa atin, bumitaw man ako, siya ay hindi bibitaw. Ang pagmamahal niya ay magpapatuloy. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng ating buhay, ng aking buhay. Di niya hahayaang mawalay tayo sa Kanya kahit sa panahong akala natin ay wala na siya. Salamat sa buhay. Minsan kailangan natin or madalas dapat kailangan natin hayaang mahalin tayo ng Diyos. Dahil may mga pagkakataong kahit na tayo mismo sa sarili natin, di na natin kayang mahalin. Dahil ang pagmamahal ay hindi nagsisimula sa sarili. Ito ang pagtanggap na may nagmamahal, na minahal ka, minahal ako, minahal tayo sa kabila ng lahat. At ang pagmamahal na ito, nagmumula sa bukal ng pagmamahal at yun ay ang Diyos. Ang Diyos na nagbibigay, nagmamahal, kahit sinaktan, sinasaktan, patuloy na nagmamahal. Kaakibat nito ang sakripisyo. Ang Diyos na nagpakilala sa atin na ang kalikasan ng pagmamahal ay kahandaang magbigay. Isang pagmamahal na madalas may kaakibat na sakit at pasakit. Katulad ng isang ina na nagluwal, nag-aruga sa atin, mahal tayo ng Diyos. Pero sa pagmamahal na yon ay may katumbas na sakripisyo. Katulad ng isang ama na tahimik na kumakayod para sa pamilya. Madalas, hindi na pasasalamatan, pero naglalaan ng pagod at hirap. Maibigay lamang ang pangangailangan ng anak, ang pangangailangan ng pamilya. Sa pamilya doon natin unang mararanasan ang pagmamahal at doon natin nakikilala ang Diyos na nagmamahal. Ang Diyos ay pagmamahal, siya ang daluyan ng pagmamahal at sa kanyang muling pagkabuhay, pinaalala niya sa atin na sa buhay natin may mga pagkakataon man na madilim, magulo. Huwag nating kalimutang kumapit sa Kanya, lumapit sa Kanya. Kasi siya ay patuloy na kumakapit sa atin kahit tayo gusto nang bumitaw. Kaya sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa buhay, hayaan nating mahalin tayo ng Diyos. Namnamin natin ang Kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Paalabin ang Kanyang pagmamahal ang nanlalamlam nating puso. Dahil sa pagiging bukas at sa pagtanggap natin sa pagmamahal ng Diyos, nanunumbalik sa atin ang lakas, ang sigla. Nawa sa linggong ito ng pagkabuhay, yakapin natin ang ating mga sarili, damhin natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Bilangin natin ang ating mga biyaya at punuin natin ng pagpapasalamat ang ating mga puso. At sa pagyakap natin sa ating sarili, yakapin din natin ang ating kapwa, ang ating anak, ang ating asawa. Dahil madalas ang mga taong sinasabihan natin na mahal natin, sila ang mga taong una nating nasasaktan. Sana lagi nating tandaan, ang totoong pagmamahal ay pagbibigay. Ito ay hindi paloob, kung hindi palabas. Kailan ba tayo huling nagbigay?
Ano ba ang nagawa natin sa ngalan ng pagmamahal, sa tawag ng pag-ibig? Dahil katulad ng sinasabi ng kantang Sino Ako, ang buhay natin ay isang handog ng Diyos na mapagmahal, na naglalang sa atin ng may pagmamahal. Tayo ba? Ikaw ba? Ako ba? Paano nga ba maging handog sa iba? Kasi pag di tayo natutong magmahal, nahihirapan tayong magmahal, ibaling natin ang ating atensyon sa muling nabuhay na si Jesus. Sa Diyos na Santatlo na nagbahagi sa atin ng kanilang espiritu, espiritu ng pagmamahalan nila, na siyang magpapainit sa ating mga puso, magpapalakas ng ating loob, at magpapalinaw ng ating kaisipan. Nang sa gayon, magmahal tayo sa paraan ng Diyos. Ang Diyos na ating pinagmulan, ang Diyos na nagbibigay kahulugan sa ating buhay, at ang Diyos na sumasagot sa tanong na sino ako. Kaya nga ang paanyaya sa atin sa bawat araw ng buhay natin, sana ay pagnilayan natin palagi. Nagmahal na ba ako sa araw na ito? Dahil pag nasagot natin ito, sa bawat oras ng paghinga at panahong gusto nating magpahinga, sa ating pagtulog, magiging mahimbing tayo, payapa ang puso. Dahil ito ang pangako ng Diyos na muling nabuhay. Sa buhay na may pagmamahal, ito ang kanyang handog. Kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo, kapayapaan na di kayang ibigay ng mundo. Purihin at dakilain ng Diyos ng pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. kundi ako umibig, kundi ko man binigyang halaga.